May mga tao tayong kilala lamang sa papel, sa social media o sa pangalan. Ganyan din ang nangyayari kung minsan sa ating relasyon kay Jesus. Naririnig natin siya, pero hindi natin talaga kilala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Kayo po ang Kristo ng Diyos," sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay knowing. Tahimik na tagpo si Jesus ay nanalangin mag-isa at ang kanyang mga alagad ay naroroon. Walang himala, walang nakakapukaw na eksena. Sa gitna ng katahimikan, isang matalim na tanong ang ibinato ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? At pagkatapos, isang mas personal. Ngunit para sa inyo, sino ako? Sa puntong ito, biglang lumalim ang tagpo. Mula sa tanong ng mga chismis ng masa, bumaling ito sa tanong ng personal na pananampalataya. Kaya't ang salita natin ngayon, pagkilala, knowing. Ang salitang pagkilala ay higit pa sa pagkakakilala sa mukha o pangalan. Sa pananampalataya, ito ay pagtanggap, pag-unawa, at pagbubunyag. Kapag sinabi mong kilala ko siya, hindi lang ito tungkol sa mga impormasyon. Ito ay pagsasabi na may relasyon, may karanasan, at may tiwala. Ganyan ang tanong ni Jesus. Sino ako para sa inyo? Hindi bilang test, kundi bilang paanyaya sa isang mas malalim na koneksyon. Si Pedro, na palaging matapang at mapusok, ang sumagot, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Isang tamang sagot, ngunit isang sagot na kailangan pang linangin, hugasan at ihubog sa krus. Hindi pa ganap ang pagkilalang ito at alam ito ni Jesus. Kaya't agad siyang nagpaalala na ang anak ng tao ay magdurusa, itatakwil, papatayin, at muling bubuhayin. Pinapakita niya na ang tunay na pagkilala sa Kanya ay hindi hiwalay sa daan ng paghihirap at sakripisyo. Sa ating buhay, gaano ba natin tunay na kinikilala si Jesus? Minsan madali siyang tawaging Panginoon, lalo na kapag tayo'y nasa simbahan o kapag tayo ay may kailangang ipagdasal. Ngunit kapag dumaan na tayo sa unos ng buhay, kapag tila tahimik ang Diyos sa ating pag-iyak, kapag hindi nasagot ang ating panalangin ayon sa ating inaasahan o sa ating kagustuhan, doon nasusubok ang ating pagkilala. Kaya nga ang pagkilalang sinasabi ni Jesus ay hindi lang galing sa bibig, kundi galing sa puso. Sa pananampalatayang kayang yumakap kahit sa krus.
May mga tao tayong kilala lamang sa papel, sa social media o sa pangalan. Ganyan din ang nangyayari kung minsan sa ating relasyon kay Jesus. Naririnig natin siya pero hindi natin talaga kilala. Nagsisimba tayo pero hindi natin siya lubos na iniibig. Nagdarasal tayo pero hindi natin siya lubos na pinagkakatiwalaan. Sa harap ng mga pagsubok, kapag tila walang linaw, ang tanong ni Jesus ay muling lumilitaw, sino ako para sa iyo? At sa tanong na iyan, hindi sapat ang sagot ng iba. Hindi sapat ang aral ng katikismo o ang salitang kopya sa humiliya. Ang tanong ay para sa puso. Sino ba talaga si Jesus sa iyong personal na buhay? Kaibigan, tagapagligtas, huwaran, o simpleng pangalan lang sa mga dasal? Sa bandang huli, ang pagkilala kay Jesus ay isang proseso. Hindi ito minsanan, ito ay unti-unti, dahan-dahan, at mas tumitibay sa bawat pagsubok. Ang pagkilala ay hindi natatapos sa isang tamang sagot, kundi nagpapatuloy sa araw-araw na pamumuhay ng pagmamahal, kababaang loob at pagtitiwala. Ang mas nakikilala natin si Jesus, mas nakikilala natin ang ating sarili. Dahil si Jesus ang nagbubunyag sa ating tunay na pagkatao. Hindi tayo tinatanong ni Jesus para sa kanyang ego. Tayo ang may kailangan sa tanong na iyon. Tayo ang kailangang mas lumalim sa ating pagkaalam sa Kanya. Dahil kung hindi natin siya kilala, paano natin siya susundan? At kung hindi natin siya tunay na kilala, paano natin siya mamahalin kahit sa gitna ng krus? Kaya nga, pagnilaya natin, mga kapatid, sa katahimikan ng ating pananalangin ngayon, kung tatanungin tayo ni Jesus, sino ako para sa iyo? Ano ang magiging totoo at tapat nating sagot? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong tanong. Salamat sa paanyaya mong lumapit, makinig at makilala ka. Sa dami ng ingay sa mundo, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng tahimik na pakikipagtagpo sa iyo. Sa gitna ng aming kalituhan at kahinaan, linawin mo ang iyong mukha sa aming buhay. Nais ka naming makilala, hindi lamang sa salita, kundi sa puso, sa gawa at sa pag-ibig. Turuan mo kaming sumagot ng may katapatan at sundan ka ng may tapang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.